up, sessions? We're here at SM Butuan City. Come and join us as we interview a local artist from Butuan City. So what are we waiting for? Let's go! So now, to start our interview with our chosen artist, can you tell us something about yourself, please? Hi everyone, I'm Rafaela Otter, residing in Butuan City, currently studying in Caraga State University, fourth year student. Then also, I'm a freelance artist and freelance illustrator online. So that would be all. So regarding that, can you share any achievements or anything particular about you as an artist? Sa achievements, I can't recall every one of them, but recently, naka-attend ko of art exhibit sa Garbo 2023. Then, mo itong mo recent gid na ko nga achievement as of now. So, mo to. I see. So thank you for that. So you're an exceptional artist nonetheless. Thank even you. even if it's your recognition is not world nationwide so far. So as to the questions, I'm gonna ask you po, what is the name of the artwork you want to present to us, and why did you choose to present? Why did you choose to present? So, as I've said earlier, nag-join ko og art exhibit Garbo 2023. Then, ang akong i-present is kani akong artwork. Please show it to the camera. Wait, kani siya artwork. Ang title ani is Gentle Melodies of Remembrance. Naka-canvas frame siya o 4 by 3 feet. So, ang iyahang medium is mixed media and acrylic painting. Is there anything particular about the art that you want to talk about? Okay. Since Angel ni siya, then ako siya gi-title nga Gentle kaning Remembrance of Melodies. Kaning Angel is mo ni akong brother, nga deceased brother. Oo, last 2006. And iyang birthday is last May 23, which is ang exhibit ko on display siya May 30. So, siya ako ang na-inspire through sa cross-stitch. Kani nga artwork is diligid siya originally from me. Inspired ni siya sa cross-stitch sa akong mother nga iyagi portray nga mo ni among mangkod. So, muto ko, nakoy first attempt nga dili siya nindot gyud since atong last junior high school ko, dili siya nindot nga mixed media painting, pero mo to kong first attempt, wala na ko'y image, pero kani akong recent. So na-improve na ko ni siya nga output through sa akong dedication nga bahalag dili na ko ni siya makuan kanang ma-express gid totally, basta gusto gid na ko nga ma-display na ko siya kay ang tema sa exhibit is unsa imong ikapasigarbo. Mostly sa ilaha is related sa Butuan. Ang ako gipasigarbo gid na ako, unsa gid akong garbo gibati gid ana nga man. So mo ni akong gi-represent ang akong deceased brother. Okay. Siya kay Angel, ma-consider siya nga angel sa amo ang family kay matod sa akong nanay, sa amo daw tanan, siya rin daw yung pinakabutan. Over yagi pasabot ng mga parasmi ba niya, siya rin nalahi, siya ang pinaka-unique niya. Ang nakakuan pod kay Angel siya kay wala na pod siya. Oo. So mo to nga filled with roses, like murag bisag sad siya. Nagyapon siya yung beauty within, bisag kuan sad na ang story. So mo to nga gentle lang kay siya nga brother na mo nga mamingawon po may makakunahan na as remember, ako po ni siyang gift sa iyang birthday. My question ate is, what role does it play as an artwork? Oh, sige. As in general, I have this tagline that I make art not to impress, but to express. Oh, mo ni siyang role nga
mapakita gid na ako through sa akong artwork. Maron na siya. How does the artwork relate to you as an artist? Daw kay since it's personal, related siya sa akong family. Kung artwork pod itself, may naghatag sa akong joy and happiness. Even though naa siya sad story, di ba? Kuan, like, naghatag yapon siya og positive vibe. Even though inga na ang iyahang reason nga nung nakahimo pa ni. Pero dili man pud nun siya sad kay nga nung it's a gift. It's a birthday gift to a deceased brother. So mga to siya. What advice can you give to the aspiring artists? No pa. For me, itong mga artist karon nga nag-start pa lang, ato lang kanang ibaliwala ang mga negative impressions sa mga tao buhat sa imong output kay we all start from the very beginning nga sticks pag yun. So it doesn't matter kay everything na sa atong palibot is art. Kay di ba naay tagline nga ingon nga with ang earth without art is an di ba? EH, Kung wala tay art, di ba dry? So, bahalag unsa ba mong output dira, manindot madili, padayon lang, hangtod mo abot na sa part nga koon na imong gi-aim bitaw nga uy, ang akong output sa unang karon lahi ra gyud makita nimo ang improvement o better to collect all the outputs nga imong gihimo then imo din i-throw back o open tanan then makita din ma-appreciate nimo yourself nga wow ingani na day kalayo akong naabtan. So never mind the negative comments from other people kay they don't know kung sa imong giagian para lang makuha ni nga process, makuha nimo na output. So kanitanan isalig ra gid siya sa imong self then dili gid siya iwala ang prayer nga every time na kay output buhaton like for me gapila no contest dili sa paghinambog pero maka-timing man gyud pud ko nga maka top 3. So ako lang ginaingon nga kuan nga Lord, ako naghimo para sa imo. Bahala na madaog madili. So no times nga makadaog gid pud ko. Pero no times pud nga bro na boastful kay ko or kaya rin ni nawala sa akong una si Lord. Then di na din na for time nga okay, sorry Lord, nakalimot ko sa imo. Wa gid ko kadaog ana nga event. Pero siguro nay rason. Everything has a reason. Nganong napildi ka ana kay pa-realize sa imo nga kung sa imo mali. Aside kay nawala imong na faith, nakita po nimo imong output out of topic. So mo to nga from that lesson is napod ki like na kay ma-earn nga oy i-try na ko ni sa sunod para ma-improve akong self. So dili gid siya mag-matter madaog mapildi, masikat madili, manindot madili. Kabalo ka nga artist ka. O di gyud mo kalimot. Thank you for that, Miss Rafaela. You're welcome. With that being said, with the last question being answered, this is where we'll end the interview. Again, thank you so much for giving us the chance to interview you about your wonderful work. Thank you. Thank you so much. Thank you, ma'am. Sa payan. That's the end of our vlog. I hope you learned something. Thanks for watching. God bless.